sa lahat ng mga gustong magnegosyo, tanungin muna natin yung 6 na bagay na to bago natin simulan ating business, okay? Alright, so magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Jijiso. Ready ka na bang magnegosyo? So, sa dami ng mga tao ngayon na gusto magnegosyo, kaliwar ka na, di ba? So, pag naipagkwentuhan tayo, sabihin nila, gusto ko na magnegosyo, di ba? Pag may nagpapacoach sa atin, online and personal, isa sa mga tanong nila yan Doc, gusto kong magnegosyo, paano ba? Di ba? So, bago tayo mag-venture into business, bago ka mag-dive, bago ka sumabak, sabi nga nila, o bago mo simulan yung kakaibang journey ng buhay na yan is, tanungin mo muna ang sarili mo, ready na ba akong magnegosyo? Ready ka na ba magnegosyo? So, Doc G, paano ba malalaman? Okay, so there are 6 questions na gusto kong itanong sa lahat ng mga gustong magnegosyo. Tanungin muna natin yung 6 na bagay na to bago natin simulan ating business, okay? Kasi para maiwasan natin ang mga failure, para maiwasan yung regret sa dulo, yung maglalabas ka ng mga puhunan, mahirapan ka, everything, and yet you'll find out na hindi pala siya mag-work, nalugi tayo, nagsara, diba? So, kailangan alam natin itong 6 na tanong na to, masagot natin, okay? Para iwas tayo sa pagbagsak ng negosyo, diba? It's a mind preparation. Dapat na-prepare natin, isip natin lahat ng aspect natin bago tayo mag-venture into business. Though ako, advocate ako ng business. Sabi ko nga, kung gustong mabilis na pagyaman, ang isang paraan dyan ay magnegosyo ka. Yun talaga And even Dunlop, na Triangle of Wealth, isa dun sa isang part ng triangle na yun is launch your own business. Negosyo talaga ang kailangan natin, mga delivers, para tayo makabangon sa kahirapan. Para tayo mabuhay ng hindi ganun kayaman, but you'll have financial freedom. That means, anytime that you want money, ngayong oras na gusto mo magkaroon ng 5,000 because you want to buy something, you want to go to that place, meron, di ba? Okay, so, to. Number 1, unang tanong na dapat mong sagutin sa lahat ng mga gustong magkaroon ng negosyo ay, may pera ka ba? Sabi ni Dunlop, kung wala kang pera, huwag kang magnegosyo. This is correct. Kung wala kang pera ngayon, zero balance ka, negative ka pa, sa dami ng utang mo, tapos wala kang hawak na cash, huwag kang magnegosyo. And I agree with that. Kasi, kahit sinasabi natin may mga negosyong maliliit na kailangan ng, isa nga, nag-vlog ako, 1,000 di ba? Pero kung wala kang 1,000, huwag kang magnegosyo. Saan mo kunin 1,000 mo, di ba? So, kung wala ka existing money, huwag ka munang magnegosyo. Lalo doon sa mga empleyado na gusto mag-shift from being an employee to entrepreneur. Di ba? Minsan, lalakas ng loob pang masay lang bukas, wala naman siya pera. Dahil pang loan sa company. Di ba? So, may pera ka ba? So, bago ka ganito kung ikaw ay empleyado, bago ka mag-venture into business, iwanan mo yung work mo. At least meron kang 3 to 6 months na panggastos. Because your business is never, okay? Wala pang guaranteed formula that's fit for every business. Nakikita talaga yan. Hindi natin alam. Kaya nga ang business is taking risk. We heard that from experts. Walang kasiguraduhan na kikita yan. Kahit nga franchise. Diba? Kahit franchise, kahit nasa mall yan, kahit nasa tabi ng school, kahit nasa mulagay yan. Diba? Walang guaranteed, walang nag-guarantee, binigyan ka ng certificate na eto, kikita yung negosyo mo. Walang ganon. Diba? So, kailangan meron kang 3 to 6 months
funds to sustain your bills, to sustain your needs ng family mo, tsaka ikaw, personal needs. Diba? So, kung wala kang pera, wag muna, wala kang savings. Right? So, kung ikaw naman ay kagagraduate at wala ka naman talagang pera, okay, magtrabaho ka muna. Because being an employee is discipline. Disiplina yan eh. Yung pagising pa lang maaga, disiplina na yan. Yung pagdadamit mo ng ayos, disiplina yan. Yung pagpapagupit mo, pag-aayos mo everyday, disiplina yan eh. Diba? At makukuha mo yan when you are employed. That's one of the advantages of being employed. Diba? You are structuring your day and disiplina ka. Diba? So, pag meron ka na enough savings, hindi ganun kalaki, konti lang, 1 year, 2 years, at least sa akin nga, you have to work for 5 years eh. Para mag-matured ka. Mag-matured ka, hindi lang para ka magkapera, puhunan, kundi how to deal with the people around you, how to do the hard work, and how to deal with your boss. That's making you that's building your character. Okay? So, yun. So, kung may pera ka ba, yun yung tanungin mo. So, kung ikaw empleyado, kailangan meron 3 to 6 months. Kung ikaw naman ay kagagraduate, magtrabaho ka muna. Di ba? Kung matagal lang graduate, pero wala ka pang trabaho, magninegosyo kung magtrabaho ka rin muna. Alright? Para magkapera ka. So, that's number 1. Second question, kung ready ka na ba magnegosyo is, masipag ka ba? Alam nyo kaya maraming buwabagsak na negosyo, matamad kasi yung may-ari eh. Diba? Tingnan nyo yung mga masisipag na nag-start ng negosyo. Tagumpay. Unang negosyo pa lang, tagumpay. Doon sabi nila, you will fail the 9 times ka mag-fail sa negosyo. Magtatagumpay ka lang, ka-10. Pero may mga nakita ako sa sobrang sipag nila talaga. First launch pa lang, second launch pa lang nila ng negosyo, matagumpay na. So, masipag ka ba bago ka magnegosyo? Baka man, pagising pa lang maaga, matamad ka na, magsulat pa lang, tinatamad ka na. Diba? Pagbubuhat pa lang ng mga items mo, tinatamad ka na. Huwag ka na magnegosyo muna. Magsipag ka muna. Because, when you start building your business, ikaw lahat eh. As in, ikaw talaga lahat. Ikaw yung, kung ano man yan, magdi-design, bibili ng gamit, mag-aayos. Diba? Like yung overrun, yung kapatid ko, masipag eh. So, sa lahat na talaga, kapong pinuntahan ko siya. Tsaka niya, bilang siya ng mga items. Nag-deliver kami dito sa Hermosa. Kahit mainit. So, sipag. Diba? So, that's the key. Kung hindi ka masipag, huwag ka munang magnegosyo. Maging masipag ka muna ng 1 year. Gisingin mo muna yung sarili mo na maaga. Hindi maisip mo magnegosyo yung tamad mo nga. Doon, ang sakit mong magsalta, yes. Para hindi ka bumagsak sa negosyo mo. Diba? Hindi yung galit si Doc. Ang dami ko sinakita may negosyo pag nagko-coach ako na alam nyo pagka nagko-coach po ako, mga simple lang muna yung tanong ko na nalalaman ko na masipag o hindi eh. Pag hindi si masipag, sabi ko magsipag ka kaya. Para mula ng negosyo mo, okay? Okay, third. Paano malalaman kung ready ka naman magnegosyo? May idea ka ba? So, dapat may idea ka man lang. Hindi nagnegosyo ka, anong gagawin mo? Di mo alam kung anong gagawin mo, di ba? May idea ka ba? Naisip mo ba na magvendo ka? Naisip mo ba na mag-franchise ka? Naisip mo ba na magtinda ka sa ganitong lugar? Naisip mo ba na dapat may ganito sa lugar natin? Di ba? May idea ka ba? Kahit idea lang. Ulitin ko sinabi ni Zuckerberg sa mga previous vlogs ko, binabanggit ko lagi. An idea doesn't come in a full form. Pero at least you have that idea. Kasi when you start doing that idea, doon siya nagkakaroon ng full form. It's only when you execute that idea, doon siya naayos. Okay? Kaya it's okay na hindi ganun kaayos or kakumpleto ang naiisip mo na negosyo. So, well, at least meron kang idea, di ba? Hindi yung nagpunta ka sa bangko, nag-loan ka, anong negosyo? Iniisip ko nga po eh. Ika, ano ka, di ba? So, dapat meron ka man lang idea. Anong gagawin mo? Anong idea mo? Nung nag-start kami, ulitin ko ulit, overrun, ang idea ko dyan, magiging resupplier kami eh. Di ba? That's an idea.
So, magsusupply kami sa mga tindahan, sa mga palengke, sa mga may pwesto, hanap kami na reseller. Yan yung idea namin ng kapatid ko. So, hindi kami mag-isilan dun sa ano, kasi mahina lang pag gano'n, naghintay ka na ng customer. But when you become resupplier, mas malakas, diba? So, that's an idea. Kaya doon sa mga gusto mag-resupplier, commercial tayo, ng overrun, message mo ako, 0939-5254-311. Connect kita sa ating supplier, okay? So, may idea ka ba? Right? Next, ready ka bang magnegosyo? May alam ka bang kahit mga basic concept lang sa negosyo? At least alam mo yung asset, liability, at least alam mo yung cash flow. Alam mo man lang yung paano maglista. May basic concept, paano ka tutubo, ano yung mga structure ng negosyo mo. At least kahit basic man lang malaman natin. Diba? Mag-aral ka na muna ng konti, mag-nood ka sa YouTube, magpa-coach ka. I can coach you. Yan. So, gusto mo nagsimula magnegosyo, tawagan mo ako 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga or Gigi Sunga. Okay? So, aralin mo muna. Magpa-coach ka o magbasa ka. At least meron kang basic concept, basic knowledge about business. Bago mo i-launch yung negosyo mo, bago ka maglabas ng pera ng 100,000, 200,000. Sabi ko nga, sa mga first time magnegosyo, maximum na pwede mong ilabas 100,000. Kasi pag first time mo, ang daming trial and error, ang daming error actually, ang daming error. So, at least ako para sa akin, mag-business ka 50,000 muna. Because you're paying 50,000 for that experience, for that failure. Yeah, you're paying 50,000 for that failure, for that knowledge, for that learnings na matutunan mo sa failure ng business mo. But it's not true all the time, ha? Hindi naman laging ganon. May mga nagtatagumpay din sa first launch ng negosyo nila. Alright? Okay, so, ano ba? Ready ka na bang magnegosyo? May problema ba? May sinosolve ka bang problem? Babalik tayo sa basic reason, basic concept ng why you are having your business. May problema ka bang isosolve sa community? Sa probinsya nyo? Sa lugar nyo? Ano yung problema ang sinosolve mo? Dapat masagot mo yan. Mulit-muli, babalik tayo. Bakit ayan ang gusto mong negosyo? Hindi dahil gusto mo, hindi dahil skill mo yan, kundi dahil problema siya. Then, here you are offering a solution. Diba? May problema ba na isosolve mo? Naglagay ka ng t-shirt printing. Hindi naman, wala namang school dyan, wala namang mga government agencies. Diba? Meron dyan, pabrika. May costume naman, may uniform naman kailangan ba yon? You're not solving a problem. Buti pa, pag pabrika yung nakapaligid sa'yo, mga kainan. Diba? Yeah, mga pwede mong pagnegosyo, coffee shop. So, pagkayaring mag-work ka, magko-coffee yan diba? So, try to see ano yung existing problem. May problema ka bang isosolve bago ka mag-start ang negosyo. Alright? Pag di mo masagot yan, wala, may problema tayo. Diba? So, kailangan malaman mo muna ano yung problem sinosolve mo. And number 6, very important. Anong reasons mo ba't ka mag-negosyo? Find your reasons. Diba? Sabi ni Tony Robbins, yung mga astronauts, they don't know the reasons. Ba't sila nag-astronaut? Kaya after sila mag-astronaut, most of them are depressed. Kasi napunta sila sa outer space and they didn't know the reason. Ba't nga ba? Sa hirap ng pinagdaanan ng mga astronauts, they don't know the real reasons. Kaya nadidepress. Kaya kahit magtagumpay ang negosyo mo, pag wala kang enough reason, you will fail. You will not be happy. Dapat alam mo yung reasons mo ba't ka magninegosyo. Write your reasons. Write your why. Sabi ni Jim Rohn kagabi, go home and write your whys. Ang ganda, di ba? Umuwi ka muna. Punta ka sa isang sulok. Magsulat ka ng reasons mo. Ng why. You have to strengthen your why. Because pag hindi maayos ang why mo, you can't make it. Di ba, minsan pag nag-alarm tayo, nag-extend tayo, ni-snooze natin, ni-ignore natin. Why? Kasi your whys are not stronger. Pero pag stronger ang why mo, pag dinig mo pa lang ng alarm clock mo, takbo ka na.
Alam niyo ako, sa sobrang strong ng why ko, bago mag-alarm clock, gising na ako. Nauuna pa ako sa alarm clock ko eh. Sa sobrang strong ng whys ko kasi, sa sobrang strong ng reasons ko, gabi pa lang, stronger ng reasons ko eh. Like today, alam ko, pagising ko, magbablog ako, pupunta ako sa church, pupunta ako ng Bagak, pupunta ako ng Lubao, marami ako pupuntaan today. And my why, this makes my why stronger. Kaya nauna pa talaga ako sa alarm ko, totoo po yan. Every day, almost every day, nauna ako sa alarm ko. Because my reasons are stronger. What are your reasons? Gusto ba yung pamilya mo, gusto mo magkaroon na kayo ng bagong bahay? That can be your why. Diba? You want to drive your own car? That can be your why. That can be your reason. Diba? So, just identify your reasons. Alamin mo anong why mo. And, diba, kahit si Simon Sinek, yan din ang ano niya, the why of things. Sabi niya, bago mo gawin isang bagay, alamin mo muna yung why because our brain works well pag alam niya ang reason. Right? So, you should know your why bago ka mag-start ng iyong negosyo. Right? So, 6 things bago ka mag-start ng iyong negosyo. Ready ka na bang magnegosyo? Alright? Sagutin mo, ulitin ko, may pera ka ba? Masipag ka ba? May idea ka ba? May basic concept ka ba about business? May problema ka ba i-solve? And may listahan ka na ba ng why or reasons mo? Kung wala pa, start doing this thing. 6 things. Okay? And paano, Doc? Hindi ko alam. Basta gusto ko lang magkaroon ng negosyo. Okay? I can help you to identify these 6 things. Okay? Tawagan mo lang ako or message mo ako. And if you want to advertise your business sa mga may negosyo na, para mas tumaas ang yung sales, so message mo lang ako. I can visit your place or you can send pictures. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!